Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan na rin lang kayo, panoorin buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha nyo. Kung napapansin niyo nasa likuran ko ang dagat. At maraming mga bangka dyan sa likod kasi nandito kami sa Dinadjawan, Baler, Aurora. Punta kami dito sa Rocks and Sands Resort. Ito lang yung bungad. May mga ibang resort pa pero mas mahal at saka iba yung bayad ng transient house at saka iba rin ang bayad doon sa mga utensils nila o kaya yung kalan nila, ganyan, yung lutuan. Unlike dito sa nirent namin na transient house, ipinapagamit niya lahat yung mga kitchen utensils. May naka-ready talaga siyang lutuan, ganyan. May kitchen siya, may dirty kitchen siya, pero dirty kitchen pero malinis, maayos. Masarap matulog kasi aircon naman at may water system siya. So wala kang poproblemahin. So liligo ko na sa dagat, pagbalik mo doon, may liliguan ka pa ulit. Pero hindi yan ang topic natin. At kung napapansin nyo, walang suklayan dito. Walang suklayan dito sa dagat. Bawal. Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa ups and downs sa poultry farming. So, bakit may mga tumitigil at nawawalan ng pag-asa ng mga farmer pag nakita nilang may downs ang poultry farm nila? Kung makikita lang medyo bagsak, medyo nalulugi ang poultry farm nila. Pero bakit may mga patuloy na ginagawa ang poultry farming hanggang ma-reach nila yung goal nila at sila ay maging successful? So unahin natin yung mga downs. Kagaya ng mga pinag-usapan natin dati, yung mga una ng mga video natin, ay may mga nabanggit doon tungkol sa mga management, mga diseases, mga biosecurity, mga ganyan. So doon sa downs, meron yung mga bagay na hindi nagagawa or kulang na ginawa, kaya nagkakaroon ng downs doon sa poultry farming. Kagaya doon sa number 1, management. Doon sa management kasi, di ba, may mga feeding management, lighting management, yung water, yung water management. Siyempre, kailangan pa rin, di ba? Tapos yung sa biosecurity. Yung biosecurity, kasama, pwede mong isama sa management, pwede mo rin isama dun sa sistema. Kasi, pagkakulang ang mga yon, kung tamad, huwag kayong masasaktan ha, kung medyo pabaya or walang kaalaman, ang isang farmer, tungkol dun sa pinasok niyang farming business, ay medyo may delikado yon. Lalo na kung nagre-rely ka lang doon sa naririnig mo or doon sa mga kasama mo kung anong iginamot, kung ano yung pinapakain, gano'n, without asking the professionals. Kagaya ng mga veterinarian, mga animal technician na inclined doon sa poultry farming. Minsan, yun mga cause, yun mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng downs doon sa poultry farming dahil siyempre, sa feeding management pa lang, kung hindi mo masusunod ang mga standard at saka doon sa mga biosecurity, doon sa yung kalinisan, sa sanitation at kung ano-ano pa, yung na pwedeng ikaganda ng poultry farm mo, yun dun sa record din, sa recording. Kasi alam nyo, sa recording kasi minsan, akala nyo lang yung recording ay simpleng bagay lang na pwede mong isipin na lang yung, alam mo yun, yung i-memorize mo na lang o ilalagay mo na lang sa notes ng cellphone mo o pero ang totoo niyan, magbubura ka na pagpuno yun, gano'n. So, kailangan mo talaga ng malaking record book. Pagka kasi mali na yung isang parte ng management mo, ang tendency nun ay hindi magiging maganda ang balik sa'yo. Hindi magiging maganda ang production. Kagaya na ay kahit na egg production yan or meat production. At kahit ano pang kahit ano pang alaga nyo, kahit na broiler, layer, breeder, mga native chicken,
free-range chicken, mga cockfight, mga ganyan, mga cockfight chicken farm ka nag-aalaga. Ay, may mga ano yan, may mga sariling management ang mga yan na dapat sinusunod. So, pagka pumalya ka doon sa isa, dalawa o tatlo, ay di mabilis, madali ang pagkakasakit, or hindi man magkakasakit ay mababa naman ang production na ibibigay sa'yo kasi nga hindi kumpleto, di ba? So, ibig sabihin, pagka nagkasakit, na naman yan, gastos ka na naman. So, parang madodoble gastos ka. Ngayon, yun yung mga downs, no, pagka hindi mo sinunod. Magkakasakit, bababa ang production, hindi ka bibigyan ng saktong, yung tamang production at saka yung tamang kita sana, no. Kaya, may mga farmer na pag nakita na nilang ganon, na hindi na nila iisipin or hindi nila babasahin anong pagkakamali. Saan kaya nagkamali? Saan kaya ako nagkulang sa mga manok ko? 'Di ba? Kasi may mga farmer na, lalo na sa backyard, marami. May mga farmer na dahil may puhunan, no, at na-excite, nag-farm na. 'Di ba? Nag-poultry farm na. So, kailangan kasi, no, yung kakulangan kasi ng kaalaman doon sa negosyong pinasok, kagaya dito sa poultry farming, at walang interest din na alamin or magpag-aralan kung paano ba pinapatakbo ang poultry farm, yun ang isang yun ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng downs doon sa poultry farming. Doon nagkakaroon ng rason kung bakit pabagsak sa halip na yung pasulong, no, sa halip na pasulong para sila ay kumita. Minsan meron din yung mga nung nag-start ng maliit lang na population, tapos ang mindset nila ay kikita sila ng malaki. So, madi-disappoint sila pag hindi sila kumita ng malaki dahil maliit lang ang population nila. So, hindi na nila raremedyohan yon. Hindi na nila hanapin kung bakit. Hindi, kagaya nga ng sinabi ko, pag maliit lang ang population mo, huwag kang mag-expect ng malaking kita. 'Di ba? So, kailangan pag-aralan mo yung negosyong pinasok mo. Lalo itong poultry farming, kung pag-aralan mo kung paano ba ang likaw, no? Paano ba yung kiwas-kiwas ng gituka na sinatawag? Paano ba pinapaikot o paano ba minamanage yan? Ganon. So, pagka pagka na-down ang poultry farm nila at na-down na din yung pakiramdam ng farmer na ituloy pa niya, doon tuluyan ng magfe-fail yung farm. Kasi iisipin na niyang titigil talaga. Konting sakit, konting kibot, ganon, na siyempre baka mamaya siya rin may kasalanan kung bakit nagkakasakit lagi, no, yung alaga niya. Kasi minsan nagkakasakit yun kasi una, di ba, may mga nakikita ako, sana sana hindi kayo isa doon. Yung mga yung nag-aalaga, makikita mo yun, para silang batalyon ng mga manok na gumagala talaga, as in dito sa amin, no, nakikita ako talaga. Minsan yung dalawang inahin, isang may akay-akay pa, mga ganon. So nakakaawa yung mga ganong manok, no. Yun ang isang pag-aralan dapat ng isang farmer, na wag latang, Ilocano na yun, ha. Wag lang basta pakakawalan ang mga manok, tapos hahayaan silang maghahanap ng pagkain sa kalagitnaan ng araw na kagaya ngayon. Tapos pagkasasabihan mo na ikulong nila yung manok nila para hindi makaperwisyo at hindi magkasakit, so nagagalit sila. Ganon. Sasabihin nila, manok lang yan. Di ba? Manok lang yan, pero kailangan mahalin. Kailangan alagaang maigi para bigyan ka ng magandang production. Bigyan ka rin ng magandang income kung nenegosyohin mo yun. Huwag mo silang gawing scavenger. Ganon. So, siyempre, dito lang sa namin to. Dito lang sa probinsya namin siguro ito. Pero sa ibang probinsya, talagang makikita mo naman talaga na maganda ang pag-aalaga ng manok nila. Meron lang mga iba siguro na medyo hindi, no? Pero sana kung hindi magandang pag-aalaga mo ngayon, mapapanood mo ang video ito,
matututunan mo na ang pagmamanok ay hindi lang dahil passion mo, hindi lang dahil may puhunan ka, kundi meron ka ring kaalaman, meron ka ring pagmamahal sa kanila para sila ay magbigay ng production na mataas sa'yo at magbigay ng income. Layer farm, native chicken farming, free-range chicken farming, grow-out farm, ano pa ba, breeder, yung sa cockfight, no, farm, poultry farming, lahat ang tawag dyan. So, ang dinidiscuss ko sa inyo ay general. Kasi pare-pareho na may mga sariling mga management yan na halos pare-pareho din ang management. May pagkakaiba lang doon sa caged layer na iniilaw-ilawan pa, di ba? Tapos doon sa mga kiti, yung ganon, kung paano mo alagaan. In short, yung mga hindi tumitigil na mga farmer, sila yung nagsasucceed. Kahit na may mga dinadaanan ang poultry farm nila, na mga sakit, no? Halimbawa, tapos meron yung mga bumababa ang production, ganoon. So minsan nagkaka-break even lang sila ng income dun sa egg production nila o kaya dun sa meat production. O makakabawi naman ng mas marami kaysa yung mga downs nila. Kasi pag puro naman down, parang ganon. Kung may kaalaman ka, kung may mga biosecurity ka, may record ka, lahat, maalaga ka, minamahal mo yung mga alaga mo, at patuloy ka lang dun sa mga adhikain mo na ikaw ay magiging successful sa poultry farm. So kahit na mag-umpisa ka lang sa maliit na population, tapos may isipan mong gumawa ng mas malaki hanggang maging mas malaki ka na. Ganon. So yung mga iba na tumitigil, yun kasi hindi nila na-appreciate gaano. Hindi mo naman sila mabiblame kasi yun yung pakiramdam nila, no. Pero kung ikaw ay hindi pa umaatras, mag-umpisa kang mag-aral. Umpisahan mong pag-aralan kung ano yung poultry farming na pinasok mo. Umpisahan mong alamin kung paano mo i-manage ang poultry farm mo. Para at least, no, at saka lalo na yung sa recording, no, yun ang kailangan, huwag mawala talaga. At saka, siyempre, pagka pinag-aralan mo na kasi yan, alam nyo, unti-unti mamahalin nyo ang poultry farming. Unti-unti ma-enjoy nyo from konting income nyo hanggang maging malaki yung income nyo. Isa pa pala, no, hindi lang sa maliit na population. Kasi dun sa malaking population, di ba, may mga downs talaga, mas pa, no? Dahil kung nakakuha ka ng poultry boy na tamad, poultry boy na siya yung nagdidesisyon, na hindi ka na niya kinukonsulta, malamang may mga hindi magandang mangyayari sa poultry farm mo. Ganon. So kailangan pag malaki ang population ng poultry farm mo ay mag-hire ka ng poultry boy na trained, or mag-hire ka and then ipatrain mo sa mga poultry farm na mas malalaki, or kaya ikaw na mismo ang mag-train kung may kaalaman ka. Kasi kung wala kang kaalaman, paano mo i-train yung tao mo, di ba? Or paano mo bibigyan ng directions or instructions. Ganon. So, yun minsan yung ikinababagsak ng poultry farm. So, bukod sa mga diseases, yun na rin sa management at saka doon sa mga tao mismo. So may human factor ang pagiging pagkakalugi, no, ng poultry farm minsan, at meron ding human factor ang pag-succeed, no, ang pag-succeed ng isang poultry farm bukod dun sa mga sinabi ko na management, biosecurity, record, mga ganun-ganon, no. Sana may natutunan kayo dito sa videong ito. At kung ikaw ay isa sa mga farmer na medyo nawawala na ng pag-asa na ipagpatuloy ang poultry farming business mo, kahit na kagaya sabi ko, kahit na layer farm yan, native chicken farming, free-range chicken farming, broiler, o kaya yung cockfight, no, or breeder ka, or grow out ka, no. Kung nawawalan ka na ng pag-asa na ipagpatuloy ang poultry farming business mo, ay balikan mo yung basic. Bumalik ka sa basic management, ganyan, biosecurity,
human intervention. Ibig sabihin doon sa poultry boy mo, tingnan mo kung ano ba, sinusunod ba yung mga instruction mo o kaya sila na lang nagdidesisyon. So kung may nalimutan ako, paki-comment na lang no para makatulong sa iba pang mga nangangailangan ng sagot sa kanilang mga tanong or nangangailangan ng tulong sa kanilang poultry farm para at least may guide sila. Kaya hanggang dito na lang muna tayo. At sana may natututunan kayo dito sa video ko ay sa channel ko no. at salamat sa pagbisita sa channel ko, salamat sa pagsubaybay. Sana may natututunan talaga kayo no. Thank you lahat sa inyo na nagla-like, nag-share at both old and new subscribers, salamat sa inyo. At sa mga nagko-comment at nagtatanong, thank you. Meron lang akong minsan 4 days na hindi ko pa nasasagot, pero at least naman sumasagot ako, no? At hanggang dito na lang, sana pagpalain tayong lahat. Ayan ang beach, oh. Pero mas pinili naming maligo dun sa falls kasi may lilim doon, tapos ang lamig ng tubig, ang sarap maligo. Dito sa dito kasi sa dagat, mainit na. Kanina low tide, makikita mo lahat yung sand at saka mga rocks. Pero dito mas doon sa falls mas maganda. Sa akin lang ha, depende sa'yo. Beach yung pinuntahan namin, pero dito sa falls kami naligo. Dito pa rin sa Valerian. Nalimutan ko pangalan. So ito yung enjoyment namin ngayong magkakamag-anak. Singit-singit lang. Poultry at hindi lang makita yung mga mukha nila kasi nga ang ingay ng falls talaga. At ang medyo madilim kasi patalikod.